ang ating kapanahunan ngayon. Nasaan na ba tayo ngayon? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng panahon natin ngayon? Nasa buwan tayo ngayon ng Abril. Ika-10 ng Abril. 2024. Yan ang kapanahonan natin. Subalit kung idadako natin ito sa kapanahonan nila Moises o doon sa lumang tipan, dahil tayo ngayon ay nasa bagong tipan na kung saan ito ang taon ng Panginoon. Doon sa lumang tipan, sa aklat ng Exodus, may kabanata na 13 bilang na 4. Sinasabi doon, ito ang araw ng inyong pag-alis sa bansang Ehipto. Ito ang panahon ng kaligtasan, kung saan ang panahon na yon ay tinatawag na Abib. Sa kalendaryo ng mga Hebreo, kung tawagin ay Abib o minsan ay Nisan. Sa panahon natin ngayon, may katumbas ito na Marso hanggang Abril, sapagkat ang buwan ng Abib sa kalendaryo ng Hebreo ay may bilang na kalahatian ng Marso hanggang kalahatian ng Abril. Sa Makatwid, March 15 hanggang April 15. Ngayon ay April 10, 2024. Pasok tayo doon sa kalendaryo ng mga Hebreo kung ibabalik natin sa panahon ni Moises. Yan ang panahon natin ngayon. Buwan ng Abib o Nisan sa kalendaryong Hebreo, sa atin ngayon ay ito ang buwan ng Abril. Araw ng kaligtasan ang buwan ng Abib, sapagkat doon sa aklat ng Exodus, doon nangyari ang pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita na mahabang panahon binihag ng bansang Ehipto. Nalaman ng lahat at ipinakita, nabasa na rin sa banal na aklat kung paano hinati sa pamamagitan ng lingkod ng Panginoon na si Moses. Hinati ang dagat upang maging tuyo ang daan. Doon dumaan ang mga Israelita hanggang sa makatakas. Subalit ang mga Ehipsyo o mga kawal ng Ehipsyo o mandirigma ay natabunan, walang nangaligtas. Meron man, subalit ng ilan-ilan. Ano po ibig sabihin nito? Ang bansang Ehipto o bansang Egypt ay larawan ng kalupitan, kasakiman, o pagpapahirap, sapagkat dito naranasan ng mga Israelita ang pagmamalikit sa kanila, ang kahirapan, ang pagkabilanggo. Nakita ng Panginoong Hesus o ng Diyos Ama o ng makapangyarihan Diyos o si Yahweh ang kahirapan na dinaranas ng kanyang bayan. Kaya sa pamamagitan ni Moises, ito ay kanyang tinawag. Sinabihan, binilinan,
iligtas mo ang iyong bayan. Bagamat may pagtanggi ng una kay Moises, subalit ito'y sumunod. Nangyari nga ang buwan ng Abib, doon na iligtas ang mga Israelita sa bansang Egypt. Sa panahon natin ngayon, panahon ng Panginoon, nangyari rin ito sa atin nang ang Panginoong Yesus ay ibinigay ng Diyos Ama na mula sa langit. Sa aklat ng Juan, Kabanata 3, na bilang na 16, sinasabi dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sumampalataya, yan po ang pinakamahalaga, sapagkat hindi mapapahamak ang sino mang manalig o maniwala sa ating Panginoon, bagkus siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa panahon natin ngayon, napakaraming makasalanan. Paano sila sasampalatayan kung sila'y punong-puno ng kasalanan? Sa Diyos ay walang imposible. Lahat ay posible. Gumawa ng solusyon ng Diyos. At ito ay nang maipako ang Panginoon Yesus sa krus ng Kalbaryo, doon sa bundok ng Golgotha, hanggang sa namatay. Ngunit siya'y nabuhay pagkaraan ng 3 araw. Ano po ibig sabihin nito? Sa pagkamatay ng Panginoong Yesus, kasama na pong namatay ang mga kasalanan ng mga taong sumampalataya sa Kanya. At sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus, siya'y muling mabubuhay. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng panibagong buhay. Kung ang dating buhay niya ay punong-puno ng kasalanan, kasamaan, magkakaroon na siya ng panibagong buhay na kung saan ang pawang mga ginagawa ay pawang kabutihan para sa kanyang kapwa, maging sa kanyang sarili. Ngayon, bakit ko binanggit ang mga bagay na ito? Ang pagliligtas ng Panginoong Yesus sa panahon natin ngayon ay patungkol sa kasalanan. Sa panahon ni Moises, patungkol sa pagkakaalipin ng mga Israelita. Sa panahon natin ngayon, marami ang inaalipin ng kasalanan. Kasalanan na may hahambing sa bansang Egypt, na kung saan ang mga makasalanan ngayon ay talaga naghihirap dahil sa mga masasamang gawain. Pinahihirapan sila nito. Ito ang dahilan kung bakit hindi nila makita ang kapayapaan ng isip, kagalakan ng puso, kalakasan ng katawan. 2024 na taon na nakakaraan nang ibigay ng Panginoon Yesus ang kanyang buhay upang ang lahat ay maligtas sa kasalanan. Binayaran niya na po ang kasalanan ko, kasalanan niyo, kasalanan ng lahat ng taong handang sumampalataya. Opo, bayad na po ang ating kasalanan. Ganong katagal na po, 2024 na taon. Pero bakit punong-puno pa rin ang kaguluhan ang paligid? Yan ay dahil sa marami pa rin ang hindi sumampalataya. Ang pananampalataya sa Panginoong Yesus ang tanging kaligtasan ng bawat isa sa kasalanan. Dito pa lang makakamit ang tunay na pagbabago na laging isinisigaw kadalasan sa mga nagrarally, kadalasan sa mga nag-aaway, laging hinahanap ng bawat isa ang pagbabago, ang katiwasayan, ang kasaganaan, ang kaligayahan. Subalit hindi nila ito makikita kailanman hanggat punong-puno ng kasalanan ang kanilang puso. Sabi nga ni Juan Bautista, magsisi kayo at talikuran na ninyo ang inyong kasalanan, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay nalalapit na. Totoo po yun, malapit na po ang paghahari ng Diyos. Subalit ang marami ay nangangaligaw. Halimbawa na lamang tulad ngayon,
April 8 hanggang April 9, matunog ang usap-usapan at kwento tungkol sa solar eclipse. May nagsabi na ito ang sinasabi sa aklat ng Joel, Kabanata 2. Ito raw ang araw ng Panginoon, kakilak-kilabot. Ibig sabihin, ang lahat, kung maniniwala rito, ay malalagyan ng takot sa kanilang puso. Pero pinauna ko na sinabi sa inyo na ito ang araw ng kaligtasan. Mula sa Ehipto hanggang ngayon, maliligtas tayo sa pananampalataya sa Panginoon Hesus, ang anbugtong na anak ng Diyos ang mga nasalangit. Sumampalataya tayo. Yan ang tanging ating kaligtasan. Sa Panginoong Hesus lamang matatagpuan ang tanging kaligtasan ng mga makasalanan. Lahat tayo ay makasalanan tulad ng sinasabi sa Roma 3:23. Ang lahat ay nagkasala, walang naging matuwid sa mata ng Diyos. Subalit nagbigay nga siya ng solusyon doon sa aklat ng Roma, Kabanata 6, may bilang ng 23. Ano ang sinasabi? Ganito po. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, subalit ang lahat ng sumampalataya ay may libreng kaloob na buhay na walang hanggan mula sa Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo lamang. Yan po ang kaligtasan na dapat nating maunawaan at tanggapin. Kung noong panahon ni Moises, ginamit siya ng Diyos, ang Panginoon Jesus ngayon ay may gagamitin tao. Maaring ako, maaring ikaw. Ipahayag mo lamang ang mabuting balita ng kaligtasan. Isa ka ng Moises. Isa na akong Moises. At para sa bansang Pilipinas, ang sabi niya sa kasulatan sa aklat ng Isaya, Kabanata 6 may bilang na 1. Bumangon ka at ang iyong liwanag ay dumating sa iyo mula sa Panginoon. Ito ang bagong pag-asa sapagkat tayo magsisimula muli. Malapit na po matapos ang pag-inilay-nilay o yung pag-aalala na dapat nating gawin lamang. April 15, tapos na po ang pag-aalaala sa kaligtasang ginawa ng Panginoon Jesus. Bakit April 15? Sapagkat nung niligtas ng Diyos ang mga Israelita sa bansang Ehipto ay araw ng Abib, buwan ng Abib. Ito po ay nasa kalagitnaan ng Marso 15 at nasa kalagitnaan ng April 15. March 15 hanggang April 15 ang katumbas ng buwan ng Abib sa kalendaryo ng mga Hebreo. Ito po ang kapanahunan natin ngayon. Yan ang totoo. Mula sa mabuting balita ng kaligtasan, ang Panginoon Jesus lamang ang dapat paniwalaan. Wala na pong iba. Papuri sa Diyos. Siya lamang ang dapat parangalan, sambahin, at kilalanin.